Hello Mara, welcome to my channel. Andy at Philmar hiwalay na. Philmar nag-cheat, Andy tinador ng girl best friend. Mare, alam mo ba, isang malaking issue ang pumutok sa social media tungkol kina Andy Eigenman at Philmar Alipayo. Naging usap-usapan ng mapansin na mga netizens na hindi na magka-follow ang mag-partner sa Instagram. Wala nang makitang checkbox or Philmar sa mga pina-follow ni Andy Eigenman at wala na ring Andy Eigengirl o Andy sa following list ni Philmar. Kasunod sa pangyayaring ito, nag-post si Andy ng mga cryptic messages sa kanyang Instagram story. Isang post ang tungkol sa Year of the Snake, kung saan akala niya ay itong taon na ito ay wolf in sheep clothings. Pero hindi pala at ang caption niya, I just found out it's the Year of the Snake. I thought it was the Year of the Wolf in Sheep's Clothing. Sa mga Pilipino, ang kahulugan ng snake ay pang-aahas o pang-aagaw. Sa isang post, ibinahagi ni Andy ang mensaheng, they stab you and pretend they are the ones bleeding, na nagbigay ng hinala sa mga netizens na may pinagdadaanan ang magkasintahan. Nagtrending ito agad sa social media at nagtanong ang mga netizens kay Andy tungkol sa kanyang post. Nagpasalamat si Andy sa mga nagbigay ng suporta, ngunit nagulat siya sa mga akusasyon. Ayon sa kanya, napansin niyang malabo ang kanyang post kaya ipinakita niya sa kanyang Instagram story ang isang screenshot ng kanyang usapan sa ChatGPT, isang artificial intelligence na app. Itinanong ni Andy kung kaduda-duda ba kung ang isang kaibigang babae ng kanyang partner ay magpapalagay ng matching love couple tattoo na hindi siya kinukonsulta. Ayon sa ChatGPT, ito raw ay isang red flag. Sinundan ito ni Andy ng isang post kung saan i-repost niya ang sagot ng ChatGPT at nagdagdag ng sariling paliwanag. Took it personally because I never would done it to you. Nagbigay po siya ng dagdag na context. Explain na lang para sure. For context, I have seen the red flags but choose to look beyond it since she was already a friend before I came into the picture. Was shy to call it out to my partner? Now I realize setting boundaries in a relationship doesn't make it toxic. Paliwanag ni Andy, hindi siya nag-post dahil sa pangangaliwa ng kanyang partner, kundi dahil sa ginawa ng kaibigan nitong babae. Ayon kay Andy, tinaydo siya ng kaibigan ng kanyang asawa at inuudyok pa ito nang magdesisyon si Philmar na magpatato kasama ang babae matapos nilang mag-away. Ang tanong ng netizens, sino ang babae? Ang issue ay naging mas komplikado nang kumalat sa social media ang mga larawan ni Philmar at ng foreigner na babae na nagpapakita ng matching tattoos na may numerong 224. Tinawag pa ng babae si Philmar na little bro na may caption na today, tomorrow, to forever. At itong babae na ito ay girl best friend daw ni Philmar. Ipinost din ng girl best friend ang mga larawan nila ni Philmar na nagpapakita ng kanilang closeness. Ngunit matapos kumalat ang mga ito, binura ni girl best friend ng kanyang Instagram post at nag-deactivate pa ng kanyang account. Pagkatapos ng mga cryptic post ni Andy, hindi nakaligtas si Philmar Alipayo sa matinding pambabatikos mula sa netizens. Inakusahan siya ng pagiging cheater matapos ang mga post ni Andy na naglalaman ng mga pahayag tungkol sa snake na posibleng may kaugnayan sa isang mang-aagaw. Inisip niyang marami na ang cryptic post ni Andy ay patungkol sa kanya at sa girl best friend ni Philmar. Hindi pinalampas ni Philmar ang mga paratang at agad nagbigay ng reaksyon sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Sinabi niyang totoo ang lahat ng mga nabasa ng netizens at iniiwasan niyang pagtakpan pa ito. Ayon sa kanyang unang post, kung ano man ang napabasa niyo mayon, totoo yon or yan. Huwag na nating itago kasi mas mahirap lang. Sa kanyang pangalawang post, sinabi ni Philmar, kilala niyo ako kung anong klaseng tao ako. So siguro kilala niyo rin kung ano siya. Huwag na nating pahabain pa ang lahat. Binanggit din niya ang mga paratang at tinanggap na niya. You can call me a cheater and ugly now. Pero salamat sa mga tao na nag-message at tunay na nakakakilala sa akin. Nirepost pa ni Philmar ang isang direct message mula sa isang netizens na inakusahan siya ng pagiging cheater at kinitya ang kanyang itsura. Sagot ni Philmar, it all helps. All, I deserve laong paman.
Sa kabila ng paratang, tila tinanggap ni Fillmore ang mga akusasyon at hindi pinalawak pa ang usapan. Ngunit marami pa ring tanong kung ito na ba ay isang tahasang pag-amin sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Sa pagkahuling post ni Andy, inilahad niyang hindi siya nasaktan sa ginawa ni Fillmore, kundi sa ginawa ng kaibigang babae. Inamin niyang hindi siya pinagtaksilan ni Fillmore, ngunit tinaydor siya ng kaibigang ito na nag-encourage kay Fillmore na makipaghiwalay sa kanya tuwing magkaaway sila. Ayon kay Andy, nakipag-ugnayan siya sa babae upang humingi ng paliwanag, ngunit hindi siya sinagot dito. Narito ang pahayag ni Andy. My wife were posting. I am fully aware that my husband never cheated on me with this girl. I'm always around when they are together. Ibinahagi rin ni Andy na nag-reach out siya sa kaibigang babae upang humingi ng paliwanag, ngunit hindi siya pinansin. Para kay Andy, hindi ito katanggap-tanggap, lalo na tinanong niya ang babae tungkol sa mga aksyon nito. Pagpapatuloy pa ni Andy, she didn't honor my side by choosing to celebrate her and my husband's love for each other because the day after our fight, she inserted herself in the situation by encouraging him to go for a spontaneous love couple tattoo together. Ipinakita rin ni Andy ang kanyang sakit, ngunit giit niya ang dahilan ng kanyang pag-post ay para ipakita sa publiko na mali ang ginawa ng kaibigang babae at hindi iniisip ang damdamin ng ibang tao. Yes, I am hurt that my husband didn't think this would bother me. But the post was just to show that no normal person with good intention would think it's okay for a friend to encourage someone else's husband to do this without considering the partner's feeling. Especially after I told her that even if we are in a bite fight, I would always want and choose to be okay with my husband because he is my family. Hindi rin nagtapos ang post ni Andy. Sinundan pa niya ito ng maanghang na post patungkol sa kaibigang babae. Post ni Andy, when my other friends told me that they told their partners to stay away from her, I should have listened. Katwiran ni Andy sa pupupost tungkol niya sa isyong ito, I would never even share anything at all on here if she only had the nerve to respond to me. And now I am the bad one? Ano ang reaction mo tungkol dito, Mare? Yun lang, Mare. Thank you for watching, Mare. Subscribe for more. Don't forget to watch your other videos.